Naranasan mo na bang ma-sleep paralysis? Kung saan gising ka pero hindi ka makadilat at lalong hindi ka makagalaw. Kasi ako. Naranasan ko ito nitong nakaraang gabi lang. Hindi ko alam kung dahil sa nahihilig ulit ako sa horror stories o dahil sa pagod ng katawan pero hindi ko akalain na ang isang maayos at masayang panaginip ay mauwi sa ganoong pangyayari. Alam ko karaniwang makakakita ng mga haunted house sa bandang north o gawing Baguio City pero yung nasa panaginip ko. Haunted house dito sa kapitbahay namin. Dinarayo ng mga turista, kilala ng mga tao, maski kaming pamilya ay dinarayo ito. Kasama ko yung mga bata kong pinsan, masaya pa sila, nagtatakbuhan, naghahabulan papasok at palabas ng bahay. Nakita ko rin yung mga deti kong kakilala, kamustahan pa at picture dahil matagal nang hindi nakita. Pero sa hindi ko malaman na dahilan habang nakatalikod ako sa gawin ng pintuan at bintana ng bahay ramdam kong may nakatingin sa akin. Pinagmamasdan niya ako, nakakakilabot, nakakataas ng balahibo at sa pagkakataon na yun biglang nawala yung ingay sa paligid at bumalik ako sa ulirat. Naalala ko tulog ako pero bigla akong nagising at hindi makagalaw. Sinubukan kong ngunit bigo ako. Sinubukan ko ulit until I snap my fingers pero bigo pa rin akong makagalaw. Hanggang sa I took all my remaining strength sa katawan ko and move my body. I succeed. I finally succeed to move my body and take a deep breath. However, I still can't open my eyes because I got nervous of what happened so I prayed. Nanalangin talaga ko at mabagal na binuksan ang aking mga mata habang nakatakip ang aking braso sa mata ko at kaunting butas lamang ang makikita. Nilakasan ko na talaga ang loob kong paulit-ulit ng kumurap habang nakapatong pa rin ang aking braso sa mga mata ko. Walang lakas ng loob upang tignan ang madilim kong paligid hanggang sa mag-vibrate ang aking cellphone. Hindi ko na sana titignan pero alam ko way na rin yung para ma-distract ako. Pagtingin ko sa oras, 3:00 na madaling araw. Hindi naman ako naniniwala sa mga pamahin o sabi-sabi. Pero ang ganda lang ng timing nung oras. Kung susumayin, isa to sa pinakamalalang nightmare na nangyari sa akin pero ano pa man nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ginising niya ako mula sa bangungot na bigla na lang pumasok sa payapa kong pagtulog.